Saan nga ba nagsimula ang makulit ship? At bakit sila naging close sa isa't isa? Bukod kasi kina Mika at Aya ay tinatambal din ang dalawa as OG shipper. Well, sa videong ito ating alamin kung bakit naging popular din ang tandem ng makulit. Whoa, hey! Stop! You've gotta take a look at this. Now you can go. Sina Maloy at Colette ay mga miyembro ng grupong P-pop girl group na BINI. Ay siniship din ng mga tagahanga dahil sa kanilang malapit na pagkakaibigan at hindi maikakaila na chemistry na madalas na binibigyang kahulugan bilang romantiko. Umpisa pa lang kasi ng kanilang karera sa Star Hunt Academy ay pinagtagpo na ang dalawa. Sanggang dikit kung maituturing ang kanilang pagkakaibigan. Si Maloy lang ang meron si Colette noon, nung nag-uumpisa pa lang sila sa kanilang Star Hunt training. Si Colette ay mahiyain at di gaanong nakikipag-communicate dahil sa language barrier. Si Colette ay laking Bohol at Boholano o Binol-Anon ang ginagamit na dialect doon at di nila ginagamit ang Tagalog. Kaya nahihirapan si Colette na makipag-usap sa ibang trainees. Habang si Maloy naman ay laking Batangas at ginagamit nila ay Batanggenyo dialect. Pero mostly may Tagalog words pa rin. Kaya medyo hindi masyadong nahirapan si Maloy na makipag-usap. At ang personalidad naman ni Maloy ay bubbly at madali itong makisama sa lahat ng tao. Kaya nakahanap si Colette ng kakampi kay Maloy habang patuloy silang nakikipagtagisan ng talento sa kapwa nila trainee. Kaya malaking bagay na magkaroon ng kaibigan na nandyan habang si Colette ay nahihirapan. Ang dalawa ay hanay sa mga nakakatanda sa grupo. Sila rin ay maituturing na poste ng BINI. Si Colette ay main vocalist, lead dancer at lead rapper, habang si Maloy ay main vocalist. Ang dalawa ay sabay ring graduate ng senior high, kaya sa lahat ng bagay ang dalawa ay magkasundo. Isa rin sa mga nagustuhan ng mga fans, ang dalawa ay may magkatulad na background. Sina Maloy at Colette ay parehong middle child. Ang pamilya nila ay parehong mahilig sa musika. At itong magkaparehong journey nila ay malaki ang kontribusyon sa pagkakaroon ng kanilang strong band. Pero saan nga ba nagsimula ang makulit ship at bakit bading na bading ang karamihan sa tandem nila? Dahil kaya rito? Para daw ako ba to? Maaaring ito ang mga dahilan kung bakit nagustuhan ng mga fans ang ship ng makulit. Ang dalawa ay kilala sa kanilang strong bond. Madalas na nakikitang nag-aalalayan sa isa't isa, nagbabahagi ng mga inside jokes at nagpapakita ng napakakomportable na nila sa isa't isa at pagiging pamilyar o kilala ang bawat isa. Bagamat umabot rin na nagkatampuhan ang dalawa, ay mas naging solid pa nga ang kanilang pinagsamahan. Naobserbahan naman ng mga tagahanga ang mga sandali ng physical affection sa pagitan nila, tulad na lamang ng pagkaklingi ni Maloy kay Colette na hindi naman ito binabara ni Colette at hinahayaan lamang niya ito. Isa rin ay ang paghalik ni Maloy kay Colette sa pisngi. Isa kasi sa love language ni Maloy ay ang physical touch. At ang isa sa mga naobserbahan ng mga fans ay ang pagiging under daw ni Colette kay Maloy. At isa si Maloy sa tagakalma ni Colette kapag ito ay nagiging anger na. Isa rin sa mga nakaantig sa puso ng mga fans ay ang pag-aalaga ni Colette sa BINI, lalo na kay Maloy. Si Colette ay kilala sa kanyang pagiging protective at maaasahan sa grupo. Kaya ang mga acts of service na ito ay mas nagdulot ng malaking hiyawan sa mga fans, lalo na sa makulit shippers. At alam nyo ba na ang tawag ni Maloy kay Colette ay uyab? Ang salitang uyab sa Bisaya ay jowa, kaya mga fans mas lalong naging dilulu. Ang mga kilos na ito, bagamat hindi kinakailangang romantiko, ay nagpapasiklab pa rin sa mga interpretasyon ng mga tagahanga ng isang mas malalim na koneksyon. Ngunit bagamat ang makulit ship ay may malaking presensya sa online na may maraming mga kwentong gawa ng mga tagahanga o AU, mga videos
at mga malikhaing sining na naglalarawan sa kanilang mga romantic scene, ang malikhaing ekspresyong ito ay higit pang nagpapalakas sa katanyagan ng makulit ship. Bagamat matagal nang sinasabi ng grupo na walang romantikong nauugnay sa walo, saad nga ni Gwen sa kanilang livestream, matagal silang nagsama sa iisang bubong kaya ganun na lang katatag at close ang samahan nila. Pero tila iba ang nakikita ng fans at lalo na ang makulit shippers na may sariling interpretasyon sa kanilang mga galaw na mas lalong nagpapasiklab sa ship dahil sa mga edited video nila. Kaya nabuo ang salitang dilulu kina Maloy at Kulit ship. Ang epekto naman na makulit ship sa totoong relasyon ni Maloy at Kulit ay malamang na isang may halong komplikado ng mga positibo at negatibong kadahilanan. Habang ang ship ay maaaring magdala ng karagdagang eksena at suporta, nagdudulot din ito ng mga awkwardness sa dalawa dahil sa mga fans na pilit silang pinagtatambal bilang nagkaroon ng romantikong ugnayan, mga alalahanin sa privacy at mga maling interpretasyon. Dahil sa mga hindi nakakaalam, si Colette ay pinapareha rin sa leader nilang si Joanna na tinatawag ring Juliet ship, habang si Maloy at Mika na tinatawag din nilang Mikaloy ship. At nagdulot ito ng komosyon sa social media at nagbabardahan ng mga fans dahil sa may kanya-kanya silang mga paboritong ship. Kaya pinapaalalahanan nila ang kanilang mga fans na maghinay-hinay at huwag seryosohin ng mga bagay-bagay. Ika nga ni Joanna, happy shipping lang. Kaya sa huli, ang kanilang relasyon ay mananatiling nasa iisang grupo na may malalim ng pinagsamahan bilang magkaibigan at mahalagang igalang ang kanilang privacy at boundaries. Mahalagang tandaan na ang shipping ay isang uri ng pakikipag-ugnayan ng mga tagahanga at hindi dapat ituring na kumpirmasyon ng isang totoong romantikong relasyon. Dapat tumuon ang mga tagahanga sa pagsuporta kay Maloy at Colette bilang mga individual at bilang mga membro ng BINI na iginagalang ang kanilang personal na buhay at mga boundaries. Ikaw, makulit shipper ka rin ba? At saan na umabot ang pagiging dilulu mo? Na-surprise kay surprise! Guys, anong gamot ng sakit sa ulo? Kiss. Kiss.